Welcome back sa aking channel. Sapat na ang adrenaline rush para mapanatili si Martin Rivera hanggang sa huling numero bago tuluyang naabutan ng pagod at dehydration ang Concert King sa backstage ng isa sa kanyang regular show sa isang malaking TV network. Dinala si Martin sa Makati Medical Center nito lamang nakaraang araw matapos makaramdam ng pagkahilo sa pagtatapos ng inaabangang Sunday variety show kasama si Gary Valenciano na binansagang AS1 sa isang pag-uusap sa telepono kasama ang AS1 publicist na si Chuck Gomez. Nalaman ng ilang mga showbiz insiders na bagamat naalarma sila nang ipaalam ang hindi magandang mangyayari, wala namang seryoso ang kalagayan ni Martin at mabilis siyang na-pronounce ng mga doktor na wala na sa panganib ang singer. Iniugnay ni Gomez ang pag-asira ni Rivera sa pagpagod na pinalala pa ng hindi maayos na lagay ng panahon dahil na rin sa climate change kung saan naghahalo ang init at tamig lalong-lalo na pagdating ng tanghaling tapat. Ang naging saad ni Chuck Gomez, hindi kasi kumain si Martin before the show. Nag-rehearse lang talaga agad siya kasi nga he wanted everything to be running smoothly even right before the show. There was also nothing dramatic about the way the entire incident transpired. Kaya yun na nga ang sinasabi ko sa kanya palagi na bago ang lahat ng mga activities, mapashow man yan o hindi, kailangan lagyan natin ng laman ng ating tiyan, especially at daylight kasi doon talaga nagiging busy ang katawan natin at kailangan natin ng source of energy galing sa mga pagkain. Might as well, ang pinaka-importante na sinabi ko palagi sa kanya ay uminom ng tubig all the time. Ito lang din kasi ang isa sa mga paraan para mapanatili natin hydrated ang ating katawan in whatever things that we do every day. Kaya what was happened at the time, Martin felt dizzy and began to throw up. He went to the hospital. Why 3? It was not as if he collapsed and had to be really rushed to the hospital. Wala namang ganun drama. Ayon pa kay Gomez, nakausap pa rin ni Martin ang ilang reporters papunta sa dressing room. Makalipas ang ilang minuto at habang sinusubukang magpalamig bilang paghanda para sa isang posibleng encore na sinasabing binubuo ng Earth, Wind at Fire medley. Ang mga pagsisikap na pinuhunan ni Valenciano at Rivera pati na rin ng buong production team ay backbreaking to say the least ayon pa kay Gomez. At sino ba naman ang hindi tatamaan ng ganong stress at magugulat sa nangyari kay Martin dahil sa sipag nito sa kanyang trabaho bilang isang premier singer ng ating bansa kung saan kilala ang dating asawa ni Paps Fernandez na si Martin Rivera bilang Concert King. Ang dagdag pa na payag ni Chuck, he and Gary were very hands-on with this project. They were on top of everything and they know every details, even those na hindi na nila dapat concern. The taxing preparation for the event combined with other stress-related factors can be too much for an individual to handle. Sobrang init sa stage. Imagine mo, ang daming spotlight na nakatutok sa'yo. Sa kabila ng insidente, tiniyak ni Gomez sa publiko na matutuloy ang planong US-Canada tour ng AS1 gaya ng naunang inanunsyo. Ang US-Canada tour ni Martin at Gary ay magdadala ng AS1 sa mga Filipino community na nakatalaga sa ibang bansa. At sa katunayan, hindi pa man na mamaterialize ang nasabing concert sa mga nasabing lugar sa gitnang silangan ay marami na ang nag-i-inquire sa ticket nito kung kailan ito lalabas sa market at maging sa online purchasing system ng nasabing production na namamahala at nagmamanage ng concert ni Martin Rivera at Gary Valenciano. Sa huling update para sa tunay na kalagayan ngayon ng Concert King, nakalabas na rin ito ng ospital at na-clear na ng kanyang mga doktor na walang dapat ipagala sa kalusugan nito. Pero ang naging payo naman sa kanya ay bigyan ng sapat na panahon ng sarili para makapagpahinga ng lubusan upang mabilis ang recovery nito sanhi ng paghina ng kanyang katawan. Sa amin dito sa Summit Media Philippines ay nagpapasalamat sa buong may kapal sa agarang pagaling ni Martin Rivera at bigyan pa siya ng kalakasan upang magampanan pa niya ang kanyang mga trabaho sa harap ng tabing upang makapagbigay pa ng maraming saya sa ating mga kababayan sa ibayong dagat. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.